Maangat yata. Maangat. Oy. Ano ba yung kanya? Sakit yan. Maangat na. Oy, puta na. Sakit yan. Sliding clutch. Ay, hindi na. Umaangat na yung motor ni boss. Okay na. Malat na eh. Maangat na daw. So, ayan ang technique, mga padreng. So, kanina, naayos na rin natin yung stack up nito. So, ito yung sinasabi ko, para itong kamay niya, hindi magagawa mag-stack up, lagi niyang tinutulak, mas malakas yung pwersa ng makina. So, okay na yung motor ni boss. Dayo from Plaza Toda. Ayan, shout out kay Boss Glenn. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May din na rito na TMX Supremo. Ang issue ng motor ni boss, halos ayaw na daw umusad. Ilan taon na to boss? Mag-anim. Mag-aanim na taon na. Ano nga ba yung pinagmumulan ng pagka-sliding clutch? So, unang-una, dapat chinecheck natin yung kable dito. Pag yung kable natin puro kalawang na, pag ginanon mo, hindi na bumabalik. So, cause po yan ng sliding clutch. Pangalawa naman, cause din ng sliding clutch kung hindi ka mapagpalit ng langis. Cause din po yan ng sliding clutch. Minsan naman, kung nabuksan na yung makina, kung bakit nag-sliding clutch, bali-baliktad po yan. Yung pagkasa nila ng plate, tsaka clutch lining. So, yan ang mga pinagmumulan ng pagka-sliding clutch. Pero meron kalimitan na hindi nila pinapansin. Basta papalit ng clutch daw, papalitan naman ng clutch, okay naman. So kalaunan mag-sliding clutch pa rin dahil nga may isang bagay na dapat nating minomonitor na kahit driver lang tayo dapat alam din natin. So ito papakita ko sa inyo kung bakit. Kahit palitan kasi natin yan, mag-i-sliding clutch pa rin yan. Pansinin nyo rito yung clutch arm. Ayun, tinulak ko, nakita nyo. Tutulak ko. Oh, ayan tinulak ko. Bibitaw ko, hindi bumalik. Yan kalimitan yung pinagmumulan ng sliding clutch. So, dapat yan bumabalik yan. So, ibig sabihin to, yung shafting na yan, madumi na po yan. Kaya kahit napalitan natin nga ng clutch lining, uulit pa rin po yung sira. At sigurado, mapapagastusan pa yung customer dahil nga paulit-ulit yung kanyang gastos. Kaya naman sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo yung proper na pagkasa ng clutch lining, clutch plate, tsaka yung paglilinis ng clutch arm. So ito mga padreng, ito yung kanyang clutch wheel. At ito naman yung kanyang clutch hub. So pansinin nyo, bago kayo magbaklas, lagi nyong i-check. May marking yan. Ayun o, may nakikita ba? May bilog. Ayun o, may bilog siya. Dalawa. Kahit magkabaligtaran ngayon, pag sinalpak natin, may bilog din dito, may bilog din doon. Pagdating naman sa clutch hub, may bilog dito at may bilog dito. Dapat yung mga marking na yan, ayan, tsaka yan, dapat yan magkatapatan. Try natin. Ayan o. Ito yung bilog, ito yung bilog. Kain siya, nakapasok, lapat siya, pero maliin natin. Ito yung bilog, isaliwa natin ganon. Pansinin nyo, hindi nyo siya mapapasok, baka magtaka kayo, ay pumasok. Ayan o, saliwa. Okay? So ngayon, sa pagkakasa naman ng clutch lining, ganito. Dapat babad muna to sa langis, ibabad nyo sa langis. Ngayon, ang tip ko sa inyo, yung original na, mas maganda kung pang XR200. So dito sa clutch lining natin, may mga marking yan. Ayan o. May mga marking yan. Ayan o. So yung marking na yan, dapat yan, lagi yan dito sa labas. Yan ang pinaka-proper na paraan dyan. Pagdating naman dito sa ating clutch plate, mapapansin nyo, nakaganyan yan o. Nakaganyan. Ganyan ang position, ganyan sa loob. Kasi pag tinulak to ng bearing, bubuka yung lining. So, ayan, yung matalim sa loob. Ayan, yung matalim sa loob. Okay? So, ganito yung pagsalpak. Unahin natin yung lining.
Yan, ganyan, no? Lining. Tapos, plate. Lining. Tapos, plate. Lining. Tapos, plate. Lining. Tapos, plate. Tapos, lining. Huli po yung lining. Pagtapat-tapatin lang natin. So sample lang to, pero ako pag nag-install direct na dun sa mismong makina. Hanapin natin yung marking yon. So ito siya, tapat lang natin tong marking na to. So marking, ito siya, ganyan ang ibig ko sabihin. Ayan so ganun siya. Pero sabi ko nga sa inyo, doon natin kakasa sa makina. Dahil yung kanyang clutch housing, may pattern yan. So papakita ko rin sa inyo yung pattern. So yung mga pattern nakasa na namin. Ito yung sinasabi ko may pattern, no? So yung isa dito. So ganun lang. Tapos pwede na natin balik dito. So mamaya papakita ko sa inyo yung kamay. Okay na yung kamay niya. So ganyan lang. Marami naman tayong tutorial niyan. So ito na yung kamay mga padre nga, bumabalik na siya. Bumabalik na, pansinin niya. Ilinisin niyo lang yan. Ayan o. So dapat yan bumabalik. Kaya advice ko rin, pag ganon, dapat dito may spring. So okay? Maangat yata. Maangat. Uy! Ano ba yung kanya? Sakit yan. Maangat na. Uy, puta na. Ano ba yung sakit yan? Sliding clutch. Ano hindi na? Umaangat na yung motor ni boss. Okay na. Malat na eh. Maangat na daw. So ayan ang technique mga padre So kanina, naayos na rin natin yung stack up nito. So ito yung sinasabi ko, para itong kamay niya hindi magagawa mag-stack up, lagi niyan tinutulak, mas malakas yung persa ng makina. So okay na yung motor ni boss. Dayo from Plaza Toda. Ayan, shout out kay Boss Glenn. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.